Sa baboyang walang amoy, maganda yung technology kasi una, hindi siya mabaho. Tapos pangalawa, you can recycle. Gumawa kami ng yung biosecurity. Very siya, very useful. Magandang protection. Ako po si Alireth Ramos, 51 years old, and currently ako po ang nagmamanage dito sa ES Ramos Integrated Farm. Basically, ang background ko is I'm a mechanical engineer by profession. Galing po ako sa pamilya ng mga farmers at saka carpenters. Nag-abroad po ako since 2001, and then nag-stop lang ako December 2024. The reason bakit ako nag-stop is because farming industry in the Philippines is a challenge for every farmer. At saka nakita ko, we have a lot of potentials. Knowing that I've been, halimbawa, nagpunta ako ng Japan, nakita ko yung agricultural sector nila. Nagpunta ako ng Indonesia, nakita ko yung agricultural sector nila. And in fact, we have all the technologies here in the Philippines. Kasi yung ibang technology natin is magastos. At saka need ng mga farm owners to understand well how we could implement the technologies that we have here. As a farmer, yun ang challenge ko sa sarili na maging productive saka efficient sa pagpa-farming para matulungan yung ibang farmer how to be more productive. Kasi ang farming sa atin is bumaba yung interest lalo na sa mga young generations. Kasi lahat ng mga parents ngayon nag-encourage to go to school para hindi na maranasan yung hirap ng buhay ng mga magsasaka. Yun ang nagiging driving force ko into farming para ma-encourage yung youth na magpursige para sa agricultural sector. Kasama ng kanyang may bahay na si Ginang Cheryl, si Ginoong Alireth ay nagpursige na maisaayos ang naipundar nilang lupain sa Ilocos Leyte. Nakakatuwa niyang pagbalik-tanaw na naisip niyang magbenta ng manok pangsabong nung una. Patunay ng pagkakaroon ng standard size na sabungan sa sakahan. Ngunit nag-iba ang kanyang plano nang malaman niya ang LSA Certification Program ng Agricultural Training Institute dito sa Rehiyon 8. Ang ES Ramos Integrated Farm, nagsugod siya 2014, but na-develop na mo siya during the pandemic. As we all know, kailangan natin ng survival. Self-sufficiency yung target namin. Kasi during sa pandemic, kahit may pera ka, hindi ka makabili. So, yun ang namin, pasya namin. Kaya may kunting fish pond kami, may rice field, at saka may mga tanim na para mag-survive kami during sa mga calamities. This farm is around 2.8 hectares. Inside this farm, we have rice field, 1/4 of a hectare. And we have piggery also. We have goats as well. We have heritage chicken as well. We have also pineapples. Variety of these pineapples are honey lemon pineapple. It's not that big, but it's also income generating. Sa babuyan, nag-adapt kami ng baboyang walang amoy. Since 2008, nagpasya na ako na balang araw magkaroon ako ng baboyang walang amoy. Sa awa ng Diyos, nakagawa kami ng 2 pig pens ng baboyang walang amoy. Tapos may pens kami na para sa mga inahin.
Sa baboyang walang amoy, maganda yung technology kasi una, hindi siya mabaho. Tapos pangalawa, you can recycle. Since we are dito sa Palayan, maraming mga rice hull na available, tinatapon lang nila, kinukulikta namin, yun ang ginamit namin sa baboyang walang amoy namin. Tapos yung mga ipa na galing sa baboyan, ginawa naming fertilizer. So yun ang nakakatipid kami sa fertilizer. Tapos dagdag na rin yun sa income kasi nakakatipid kami sa mga pananim namin. Ako si Viviana Nivado, 71 years old, may-ari ng AS Ramos Integrated Farm. Tumutulong ako sa pag-alaga ng mga baboy. Bintaha karon kay ang mga rice hull magamit man ngadto sa baboyan, dili nakaadyo wa nakaadyo gasto. Sunugon man ang kuan kana ang mga rice hull karon, dili naman sunugon kay kana ang magamit manggihapon sa na puy dagang mamalit ana munang dili na sunugon. Ang kagandahan ng baboyang walang amoy, maganda yung meat nila. Sa lahat ng nakakabili doon sa mga baboy namin, tuwang-tuwa sila dahil maganda yung meat ng baboy namin. Ang isa lang na challenge dito is ang sa baboyang walang amoy, mag-produce ng organic. So unfortunately, dito sa Hilongos, yung organic product hindi pa masyado kinatangkilik ng mga buyers. Kaya yung income ng baboyang walang amoy, break even lang doon sa mga hindi organic. Pero magandang umpisa lalo na sa mga backyard na magbababoy kasi hindi nagrereklamo yung mga kapitbahay. Yun ang pinaka the best na produkto ng baboyang walang amoy na technology. Sa pangarap na maitaguyod at maisaayos ang naipundar na sakahan, hindi rin maiwasan ang pagsubok sa bawat pagkakataon. Isa na rito ang pag-iwas sa African Swine Fever o ASF. Sa mga alaga, una yung ASF, even until now, andyan na naman. So, we have to be careful kasi ang dami dito sa paligid namin, ang daming nabiktima ng ASF. May kapitbahay kami dyan sa medyo unahan, ubos yung nila, mga baboy, 2 beses na silang nag-raise ng baboy. Ngayon, nag-stop sila. 6 yung inahin nila. Yun. Tapos nag-raise na naman sila ng 5. Biktima ulit ng ASF. Kaya kami dito sa, idagdag ko lang sa technology na ginamit namin sa baboyan. Gumawa kami ng, yung biosecurity. Very, very useful. Magandang protection. Although, you have to be strict, no? Paminsan-minsan, yung mga kapitbahay mo, hindi mo na rin papasukin kung hindi sila mag-follow ng mga protocols tapos bibigay talaga ng face mask. Yun ang pinakasekreto ng pag-maintain ng babuyan. Hanggang ngayon, yun ang ginagamit namin. Patuloy ang pagpapabuti ng AS Ramos sa mga produkto at serbisyo na maaari nilang ibahagi lalo na sa kalapit nilang sakahan at kapwa magsasaka sa bayan. Patunay dito ang pagbibigay halaga na maging Certified Learning Site for Agriculture o LSA ng ATI-RTC8 at ang pagsasanay sa mga trainings dito. Sa pag-evaluate ng AS Farm, isa po sa nakita kong potential ng AS Ramos Integrated Farm ay yung kagandahan ng landscape. Magmula sa kanilang rice field, fruit trees, yung topography ng kanilang lupa po ay napakaganda. Isa rin sa naobserbahan ko sa kanilang farm ay yung paggamit nila ng soil technology or yung tinatawag nating sloping agricultural land technology. Yung farm po ay nagpa-practice ng farm integration. Yung napoproduce po ng rice field nila at saka yung mga byproducts ay ginagamit din nila sa kanilang mga fruit trees at saka sa kanilang livestock production. Natutuwa din po ako sa kanilang sistema ng pag-aalaga ng kanilang mga hayop, lalong-lalo na yung panahon ng ASF na lumalaganap dito sa kanilang lugar, dito sa Hilongos, Leyte. Yung farm cooperator po mismo ay
nagpa-practice na mismo ng farm biosecurity. Hanggang ngayon po, yung kanilang babuyan ay alaga po mismo at hindi po tinamaan ng sakit ng ASF. Bilang isang partner po ng Agricultural Training Institute, ang learning site po natin ay binibigyan po natin ng oportunidad na makapagdalo sa ating training program. Hindi po ito nalilimita sa Agricultural Training Institute, kundi nagagamit din po nila yung kaalaman sa paggawa ng proposal sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang pribadong ahensya po. Nakapag-attend ako ng mga trainings on climate smart livestock production, coconut production management, agricultural crop production, rice machinery operations, and organic crop production also. Para ma-enhance yung farm namin, ako nag-take din ako ng agricultural crop production. At saka yung anak namin, pinatrain namin rabbit production. At saka yung landscaping ata yon para ma-enhance yung farm namin. Yung panganay at saka yung pangatlo, na-train din sila ng rice machinery operations. Pag magkaroon kami ng dito, may mga available trainers na rin kami para sa enhancement ng ibang mga farmers, scholars sa TISDA. Tanaw ni Ginoong Aljoref na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi permanente. Kaya't habang maaga, nagsimula na silang mag-asawa na magpundar ng sakahan, pagsusumikap at masinop na pamumuhay na tunay at higit pang pamana nila sa mga anak. Very lucrative ang farming, being OFW, kasi para siyang nagbabangko ka lang. Yung earnings mo sa labas, i-invest mo dito sa farming, maka-sustain ka na balang araw pag gusto mong mag-retire. Pero may certain may certain calculations na dapat i-maintain mo. Depende sa lifestyle mo. Halimbawa, you will spend 50 to 100,000 a month. So dapat may minimum ka na 10 or 12 inahin. Pero may mga considerations din na i-consider mo. Halimbawa, may mga hindi magandang inahin, hindi magandang biik. So, maglagay ka ng extra fund doon para mitigation doon sa mga untowards incident. We have a lot of opportunities. We have a lot of technologies na we can improve na maganda yung produce natin. Para sa mga farmers, let's keep on farming. No? Para sa akin, let's keep on farming kasi pag huminto tayo ng farming, sino nang magfa-farm? At saka, ang kagandahan sa farming, hindi lang natin na abot siguro yung ultimate na goal ng farming, which is to produce more para ma-compensate natin yung ups and down ng market. So, tiyaga, tiwala, at saka dasal sa Panginoon na mabigyan tayo ng magandang hanap buhay.